Isa nga sa mabisang therapy na ginagamit ngayon sa mga bata para maibsan ang kanilang trauma, ang art at sining. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ang simbahang nawala ng bubong sa Palo Leyte, University of the Philippines, Tacloban. Ang barkong itong sumadsad sa lungsod at samot-saring mga nasirang tahanan, pangarap at kinabukasan. Ilan lang ito sa mga larawang buhay pa rin sa gunita ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Pero sa mata ng ilang batang bumabangon sa trahedya, ang mismo mga larawang ito ang pinanghuhugutan nila ng lakas para makabangon. Ito rin ang laman ng isang art exhibit ng Project Rainbow sa Globe Tower na itinaon sa anibersaryo ng pananalasa ng bagyo. Ang basehan ng mga likha ng mga bata, black and white na litrato ng iba't ibang bakas ng trahedya sa Eastern Visayas na bigay ng photographer na si Sid Maderaso. What would happen kaya if we give black and white photos to children and we give them crayons? Pare-parehong litrato pero iba-iba ang buhay kada obra. Bawat kulay at diin ng pangkulay. Salamin sa saloobin ng nasa likod nito. Ang bahaghari, tila temang nagbibigkis sa bawat obra. Tulad ng bahagharing pinuna ng siwang ng nasirang bubong ng simbahan, mga tahanang pinuna ng kulay ng saya, o tanging nilapatan ng bahaghari, o araw at asul na langit. It's a destroyed house, but then, there's a rainbow, there's a lot of love. This is probably the most disturbing. The kid didn't even touch it. She just drew on the empty space. Sa ilang pagkakataon, di lang kulay ang pinuno ng mga bata, pati na rin ang tila kanilang hinahanap. Then what I noticed was they see beyond the negative. Parang a lot of them would automatically draw a sun or a cloud. Ayon sa grupo, bukod sa isang creative experiment, isang uri na rin ng art therapy ang proyekto. By doing this, you're letting them express themselves and to see something positive. Para sa psychologist na si Jacqueline Ruiz ng Children's Rehabilitation Center, mahalagang mailabas ang saloobin ng isang na-trauma. Dito malalaman ang ugat ng trauma na susi sa muling pagbangon. Ang art therapy kadalasang para sa mga di pa kaya o ayaw pag-usapan ng pinagdaanan tulad ng mga bata. Hindi ka na-comprehend ng mga bagay pa. Parang kalat-kalat yung pag-iisip when you feel anxious. Marami sa mga biktima ng trauma ayaw pang balikan ng nakaraan o may takot mahusgahan. Pero kung sa sining ito idadaan, ang damdamin nasa isang lugar na pamilyar at pwedeng pagkatiwalaan. Kapag drawing nila yon, hindi sila, parang feeling ng mga bata, safe sila eh. Kasi doon mo lang siya makikita, hindi mo naman siya directly sasabihin. Di lang sa dibuho sa papel pwedeng idaan ng art therapy. Meron ding pagpipinta ng mask of emotion, yari sa plaster of Paris at hubog sa mukha ng biktima. Pwede ring paglililok o teatro. Ang likha ng biktima idadaan sa pagsusuri ng mga ekspertong alam ang pinagdaanan niya, nagagabay sa kanya sa muling pagbangon. Dano Tingkungko, GMA News.